back sa Pinoy MD, and as mentioned, nabanggit na natin kanina, di ba, makakasama nating muli this morning ang ating resident internist na si Doc Oy para sagutin po ang inyong mga ipinadala sa aming katanungan. And of course, good morning, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Unang tanong, Doc, eto na. Ano raw kaya ang gamot para sa colon cleansing? Para sa mga tulad niyang nakakaranas daw ng heartburn at acid reflux. Ang tanong na yan mula po naman kay Nora Escano. Nora, medyo magkalayo kasi yung colon cleansing is para sa malaking bituka, but yung sintomas mo or condition mo, sinasabi mo GERD at saka yung heartburn, no? Ito naman ay nasa ating sikmura, no? So, ang heartburn, kadalasan, iniisip natin ito ay dahil sa sobrang asido, no? But actually, itong condition na to ay maaaring indikasyon na ang balot ng ating sikmura ay nasira na, no? Kasi natural naman, Nora, na ang ating sikmura ay nagpo-produce ng asido. In fact, nagpo-produce tayo ng 2 litro ng asido sa ating sikmura kasi kakailanganin natin ito para tunawin yung ating mga kinakain, lalong-lalo na ang protina. At meron ding mga mineral or vitamina, Nora, na mangangailangan ng acidic medium para sila ay ma-absorb. Kaya walang masama sa asido. Ngayon, para sa sintomas ng heartburn or ng GERD, no, dapat nating ibalik ang balot ng ating sikmura. At minsan may mga bagay na makakatulong dito tulad ng aloe vera, no? So mga natural na gamot upang mabalik natin ang balot ng ating sikmura. At tignan din natin kung marami kang nagagawa o nakakain na siyang nagiging dahilan kung bakit ang balot ng ating sikmura ay masisira. Lalong-lalo na nga ang mga unhealthy na pagkain, no? So kasi kung ito ang dahilan, dapat itong bawasan or tanggalin upang mabalik natin ang balot ng iyong sikmura. At ito ang magre-resolba ng mga sintomas na kaakibat ng GERD at ng heartburn. Question number 2, bakit daw kaya kapag nakakakain ng maalat, nanghihina na ang kanyang tuhod, pati kasukasuan? Question mula naman po kay Ricky Paikan. Naku, Ricky, siguro kakailangan nating kumonsulta kung sakaling yung isang bahagi ng ating katawan na tinatawag nating adrenal glands na siyang nagpo-produce o may bahagi nito na responsable para mag-produce sa balanse at absorption at paggawa ng sodium or potassium at iba pang mga electrolytes or minerals sa ating katawan. So kasi pag naapektuhan ng, napapansin mo talaga na every time nakakain ka ng maalat na pagkain, yung sodium metabolism or sodium absorption or reabsorption ang maaaring naapektuhan. At ito ay makakaapekto sa ating blood pressure na kung sakaling ito'y bigla ang babagsak, no? Diyan ka nakakaramdam nga ng mga nararamdaman mong sintomas. Pero kailangan natin ng investigasyon, no? Para imbestigahan itong correlation na napapansin mo na kung kakain ka ng maalat, ito ay nagdudulot ng panghihina sa iyo, no? But tandaan din natin na meron pong connection kasi ang insulin at saka ang sodium, no? Iba ang kanilang function, pero pag sobra ang isa, makakaapekto sila sa balanse ng bawat isa. Doc, ano raw kaya ang dahilan ng pagsakit naman ng kanyang kaliwang tagiliran? Naku, ito yan, ha? Tanong po yan ni Pauline Villanueva Hernandez. Pauline, sa ang kaliwang bahagi, sa harapan ba or sa likuran? Kasi kung sa kaliwang bahagi, sa bandang likuran, isang bagay na or bahagi ng ating katawan na dapat nating tignan ay ang ating bato or ang ating kidney, no? So kung dito naman sa bandang harapan, well, ang bahaging nandito sa ating kaliwa ay ang ating spleen. Maaari ding ito'y konektado sa ating sikmura at lalong-lalo na ito ay pwedeng konektado sa ating lapay or pancreas, no? So napaka-non-specific ng sintomas ng pain, no? So tandaan din natin, Pauline, na ang pain ay isang paraan kung saan ang ating katawan at ang sistema ng ating katawan ay nagsasabi na mayroong problema, kung kaya't dapat natin itong alamin, no? So maaaring kailangan natin ng imaging test upang malaman kung any of mga bahagi ng katawan natin or organ dito sa bandang kaliwa ang naaapektuhan sa iyo. Thank you so very much, Doc, sa iyong pagsagot sa ating mga katanungan. And of course, magpapasalamat tayo sa ating mga suki na parati pong nakaantabay na magtanong, no, dito po sa ating Facebook page. Siyempre, kami ho ay parati nakaabang lamang. So keep those questions coming, sabi nga, para lagi nating masasagot yan tuwing Sabado.